Okay, magandang umaga ho. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay God is able to confer inheritance. God is able to confer inheritance. Sa Tagalog po, kaya ng Diyos magbigay ng pamana. Yan po ang ating pag-uusapan. Kaya ng Diyos magbigay ng pamana. Okay? Pag inaral po natin ang Bible, ang Diyos po ang walang kasing yaman. Dahil siya po ang may-ari ng lahat. Kaya mapalad yung tiyak mong ikaw ay anak ng Diyos. Ano? Napakapalad po ng tao na tiyak mong ikaw ay nasa Diyos at ang Diyos ay nasa iyo. Kasi hindi ho pwedeng ikaw ay nasa Diyos, pero ang Diyos ay wala sa iyo. Hindi ho pwedeng ganon. Hindi pwedeng ang Diyos ay nasa iyo, pero ikaw ay wala sa Diyos. Alam nyo, ang relasyon ng tao at ng Diyos, ng ligtas, o ng mga anak ng Diyos, at ng Diyos ay tinulad sa sanga at puno ng ubas. Hindi pwedeng may puno lang ng ubas at walang sanga. Hindi pwedeng may sanga lang na wala ang puno. Ano? Kaya wag mong sabihin, ang Diyos ay nasa akin, pero ang tanong, ikaw ba'y nasa Diyos? Amen? O pwede namang sabihin mong, ako'y nasa Diyos, pero ang tanong, ang Diyos ba'y nasa iyo? Itinulad din po ang relationship ng ligtas at ng Diyos, hindi lang sa puno ng ubas, kundi sa gusali. Ang gusali at foundation, hindi pwedeng magkahiwalay. Natindihan niyo ba yun? Hindi pwedeng sabihin may building na walang foundation. May foundation pero walang building. Kaya tigilan na ho, paniwalaan yung sasabihin, ako'y may Diyos. Pero ang tanong, ikaw ba'y nasa Diyos? Ang tagapagmana ng Diyos ay yung nasa Diyos. At ang Diyos ay nasa Kanya. Sana naintindihan po natin yan. Parang katawan. Nasa inyo ba ang ulo ngayon ng inyong katawan? Pwede ba bang ang inyong katawan ay nasa inyong ulo din? Aba, mahirap yun. Ako'y may ulo. Ang alam ko, ako'y may ulo, pero wala akong katawan. Okay naman, ang alam ko, ako'y may katawan, pero ako'y walang ulo. Hindi pwede. No? Kaya huwag kang maniwala na ikaw ay nasa Diyos kung ang Diyos ay wala sa iyo. Amen? At yan po ang binibigyan ng Diyos ng pamana. Alam niyo po, tinitingnan ko po yung pamana, ilan lang po. Alam niyo ba, ang ibibigay ng Diyos, kapag ikaw talaga nasa Diyos, kaya niya magpamana ng kaligtasan. Tiyak na kaligtasan. Kaya niya magpamana ng walang hanggang buhay. Kaya ng Diyos magpamana ng, saan ba yan? Kaharian ng Diyos. Kaya niya magpamana ng kalwalhatian. Kaya niya magbigay ng kayamanang hindi nasisira. Ng langit na hindi nasisira. Ang dami niya pamana sa Bible. Mahirap isa-isahin. Ano ho? Pero hindi ito iyo kung hindi ka sa Diyos. Kaya una mo nang tiyakin mo, ikaw ba talaga'y sa Diyos? Para malaman, ang Diyos ba'y nasa iyo? Ba malaking bago yung alaman mong ang Diyos ay nasa iyo? Okay. Atin pong hiwag-hiwagin yan sa Roma, yung inheritance, kayang ibigay. God is able to confer inheritance. Kaya ng Diyos magbigay ng pamana. Una dapat nating maalaman diyan, verse 14 and 15. Verse 14 and 15. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Verse 15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot,
Datapot tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukup-kup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Una, bago natin pong maintindihan yung God is able to confer inheritance, God adopts His people. Kinukop, inampon ng Diyos ang tao. Bakit, Pastor, inampon? Kasi kaya ka inampon, hindi ka niya dating anak. Alisin na ho ninyo sa mentalidad ninyo yung ideyang lahat daw ng tao'y anak ng Diyos. Yan ho ay napakalaking kasinungalingan sa Biblia. Tanya bakit? Tingnan niyo, God adopts His people. Ang idea, inampon ng Diyos ang kanyang tao. Kung anak ka na niya, bit ka pa niya aampunin. Naintindihan niyo ba? Pag kayo nagbabasa, tayong kinig ng Biblia, madali hong maintindihan na hindi talaga lahat ng tao'y anak ng Diyos. Baka nga ikaw, hindi mo pa alam kung anak ka ng Diyos Ikaw ba, tiyak mo ng anak ka ng Diyos? Ay, Pastor, lahat naman, hindi nga ho lahat. Bakit? Bit pa mag-aampon ang Diyos kung anak na niya. Okay. Kayo ba'y nakakita ng taong talagang literal na umampon? Sino dito yung nakakita o nakaranas na umampon o maampon? Puro kayo lihitimo. Lihitimong anak ng kapitbahay. Okay, so ibig sabihin, pag sinabing inampon, actually, yan ay minana. Actually, sa lahat ng apostol, ang nagturo lang na yan ay si Pablo. Inadapt niya yung sistema ng Roma. Pag-a-adapt. Alam niyo ba pag sinasabing ampon sa Bible, kapag ang isang tao ay umampon, halimbawa ako, medyo bitin ako sa isang anak, hindi naman makayari. Kumuha ko ng isang babaeng amponin. Halimbawa, ay kumuha ng isang bata. Alam niyo ba pag ako inampon ng bata, may legal matter yan. May mga permahan yan. Pero given na natapos na yung proseso ng mga legal matters, yung batang inampon ko, mga kapatid, yun ho ay wala ng karapatan yung magulang na nagpaampon. Legally speaking. Alam niyo mga kapatid? Kaya biyaya, kaya hindi na tayo binigyan ng espiritu ng takot. Wala ng karapatan si Satanas sa iyo kapag tunay ka ng anak ng Diyos. Kaya tayo hindi binigyan ng espiritu ng takot. Wala ng karapatang mangbulabog at umagaw ng karapatan si Satanas sa sino mang tunay na sumampalataya kay Kristo. Bakit? Ikaw ay inampon na ng Diyos. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsampalataya ay binigyang karapatan ng Diyos na maging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao karapatang tawaging anak ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos hanggat wala kang pagtitiwala kay Kristo. Pero kapag nagtiwala ka na kay Kristo, wala ng karapatan sa iyong dyablo. Putol na yun. Are you with me? Kayo ba'y putol na kay Satanas? Pag ikay putol na kay Satanas, duktong ka na sa Diyos. Pero hanggat hindi ka duktong sa Diyos, kaugnay ka pa ni Satanas. Hindi ka pa anak ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Pag sinabi pong pag-aampon din, mga kapatid, ito'y tinalakay namin sa aming araw-araw na pagbabible study. God adopt His people. Ibig sabihin, dating hindi ka anak, hindi ka tao ng Diyos, ikaw ay sa dyablo. Pero kapag ikaw ay nampon, hindi manampalataya kay Kristo, putol na ang iyong ugnayan sa dati mong pamilya. Naintindihan niyo ba yun? Halimbawa, sinong bata ditong aampunin ko? Wala mang bata dito Okay? Halimbawa, inampun ko kayo. Wala ng karapatan ang inyong dating pamilya, kahit apelyido mo, kahit etc. Wala na. Totally cut off. Meron ka ng bagong pamilya kung sinong umampun sa iyo.
Mga kapatid, kung ikaw'y tunay na mananampalataya ni Kristo, kalag ka ng husto kay Satanas. Ikaw ay anak ng Diyos. Pandalwa. Hindi pandalwa. Ang prinsipyo pa na tinatawag na pag-ampon, yung inampong bata, wala ng anumang pananagutan, pagkakautang, obligasyon sa dating pamilya. Erase yun. Erase. Halimbawa, ikaw ay inampon at ang iyong pamilya ay lubog sa utang, hindi makabayad. Pero ikaw ay inampon ko, bahala na kayo sa inyong pananagutan, pero yung inampon ko, hindi nadamay sa inyong pananagutan. Naintindihan niyo ba yan? Halimbawa, 12 magkakapatid, hindi makabayad sa kanilang pananagutan, pero kinahabagan kong ampunin yung isa, hindi nadamay ang isa, ang inampong isa sa pananagutang meron yung pamilya. Alam mo mga kapatid, ang taong makasalanan, matindi ang pananagutan sa Diyos dahil ng kasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ng tao'y pa-impyerno bilang kabayaran sa bawat kasalanan. Pero binawas ko yung isa, inampun ko yung isa, hindi nadamay na ang pananagutan ng mga natira yung inampun ko. Naintindihan niyo ba yun? Sa kaya, kung ikaw ay tunay na ligtas, inihiwalay ka na ng Diyos sa mga taong malaki ang pananagutan. Erase yun. At ang maganda pa niyan, mga kapatid, alam mo ba, di ako may anak. Si Jimuel, ay ako'y bilyonaryo. Ako ay trilyonaryo. Ibig sabihin, si Jimuel, tagapagmana ko. Pero pag ikaw inampun ko, kasama kang tagapagmana ni Jimuel. Are you with me? At yung mga kapatid, ang tunay na tagapag-amana ng Ama ay ang anak. Si Kristo. Dahil si Kristo ang lehitimong anak. Pero salamat, kapag inampong ka ng Diyos, we are co-heirs with Jesus. Amen. Parang ang saya-saya nyo dyan. Kaya mga kapatid, i-drain natin ang ating utak sa sanlibutang bagay. Kaya hindi tayo masayang pag-usapan ng spiritual na bagay. Puro na lang kulapol ng mundo ang ating utak. Ano? Tingnan po yung sponge bomb. Pag ang sponge bomb ay hindi mo piniga, hindi na yan maka-absorb. Nakaka-absorb ang sponge bomb pag piga. Alam mo, pag hindi mo piniga ang utak mo sa bagay ng mundo, hindi na makapenetrate sa iyo ang spiritual na bagay. Masarap pag-usapan yung katotohanan. Ang lupa, hindi yan katotohanan. Bakit? Ang katotohanan mananatili. Ano ba ang mga bagay ng mundo? Sabi, huwag kayong mag-iba kayo, huwag kayong magsiayon sa bagay ng mundo. Sapagkat, kundi mga iba kayo ng lakad. Ano ba ang bagay ng mundo? Walang galing yan. Bangka yan. Ano ba yung mga patay na dinadala sa imbalsamo? Minimake upan yan. Anong ganda ng minikapan, alaman mo namang patay. Yan ang mundo. Make up na lang yan. Pero nakakalungkot maraming Kristiyano, absorb ang patay. Pero pagdating sa spiritual, walang glamour. That's the problem. Hayaan natin ang ating utak ay drain sa bagay ng mundo. Wala namang problema ang tayo mabuhay sa mundo, pero yan na lang ang nasa utak natin. You will never enjoy the very presence of God when you are here. Bago sa inyo, bakit? You are not here because of God. Amen? God adopt His people. Kakatuwa yun. We are co-heirs with Jesus. Nabasa natin na talata, di ba? Ano ba ang talata? Verse 16 ba yan? Tingnan niyo po yung verse 16. Balikan nga natin. Mga kapatid, ako'y nangangaharap din ng bagay sa mundo. Pero may dulo lagi yan. Bakit? Alam kong ako'y mawawala sa mundo eh. Ako'y mamamatay. Kanino lang yon?
Hindi realistic ang mundong ito. Ito'y bangkay na minik-upan lang. Verse 17 yata yan. Yan. At kung mga anak, kayo ba yung mga anak? Paano ba nagiging anak ng Diyos? Tatandaan niyo, God adopt His people. Ibig sabihin ko, ang Diyos ay umaampon, hindi talaga lahat anak ng Diyos. Alisin ninyo sa kukutin ninyo na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi. Bit pa siya aampon kung lahat ay anak ng Diyos. Ang maliwanag sa Bible, ang tao ay naging anak ng Diablo. Pero kung ikaw ay naging anak ng Diyos, dahil kinanampalataya kay Kristo, ating nakita, yung idea sa adoption ng kultura ng Roma, kapag ikaw inampon, wala nang karapatan sa iyong dating pamilya. At wala ka ng pananagutan katulad ng iniwan ng pamilya. At ang maganda niyan, ikaw ay kasamang tagapagmana ng lehitimong anak ng umampon sa iyo. At alam niyo ba mga kapatid, ang tunay na tagapagmana ng Ama ay si Kristo. Pero tayo, mga naging anak ng Diyos, ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Masaya ba kayo doon? Kapag hindi, drain our mind with worldly things. Nakakalungkot. Marami na ako nakikita uli, hindi ko nakikita lagi. Masyadong habol na habol sa mundo. Isusuka lang din naman ninyo yan. Di baling kayo kumahob, Lunes hanggang Sabado, pero ipaglaban naman ninyo ang linggo nyo. Mga kapatid, ha? Hindi bawal magtrabaho, ayaw din ng Diyos ng tamad. Pero yung inokupado mo na ang araw, pati linggo, bay magsisi ka kapatid. Hindi ka nakakapakinig na mensahe. Ang tagal mo nang nakikinig na mensahe. Tapos pag bumigwas ang pastor, tisod, simangot ang uso. Nakakaawang. Mag-iingat tayo. Malakas ang sistema ng mundong ito. Ha? Are you with me? Masyadong gahol na gahol sa mundo. Kailan ka gahol kay Kristo? So, at ang maganda nito mga kapatid, kapag ako'y umampon ako, yun ay permanent na anak ko na. Diba? Umampon din si Makmak. Ako'y umampon din, tigisa lang kami. Ay, siso niya, isa din. Usot sa God is able ang tigigisa. No? Nahubartikan pa nga tayo ni Brother Henry. Ang punto ko, mga batid, pag ako umampon, Starson niya umampon, Brother Makmak umampon, yung inampon natin, yun ay permanent na anak. Yun ang agreement. Hindi yun good for 1 month, good for 10 years. Hindi. As long nabubuhay yan, anak ko na yan. Yan ang maganda. Tayo anak ng Diyos magpakailan-kailanman. Amen? Wala nang karapatan sa Satanas sa atin, kaya be happy for that. Hindi ang mundo ito ang permanente, ang pagiging permanente yung anak ng Diyos. Number 2. Una, God adopts His people. Ito maganda. God assures His children. God assures His children. Verse 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, nagpapatibay na kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ano? Kasi hindi isang pantasya ang pagiging anak ng Diyos. Lalo namang wag mong pagpantasyahan yung mga pamana kung ikaw mismo hindi mo tiyak na anak ka ng Diyos. Kung paano hindi pwedeng pagpantasyahan yung mga ipamamana ng Diyos, hindi rin pwedeng pantasyahin lamang na ikaw ay anak ng Diyos. Dapat tiyak mong anak ka ng Diyos. At paano mo matitiyak? Ang Banal na Espiritu ang nagpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ano ba ang pangsyon ng ating Espiritu? Yan po yung pangkamalayang Diyos. Ang ating katawan, pangmundong kamalayan.
Kasi galing sa lupa, kaya ang consciousness niya ay earth. Ang body natin ay earth consciousness. Ang ating soul ay self-consciousness. Ang espiritu ng tao, yan ang God's consciousness. Diyan nagko-communion ang God, Spirit, at ang ating espiritu. Kaya dapat ang ating espiritu, dama, malay tayo, nakaka-absorb tayo ng spiritual na bagay dahil ang ating espiritu ay buhay. At pag ang ating espiritu ay buhay, ang Holy Spirit ang nagpapatotoo na tayo ngay anak ng Diyos. Ang tanong, alaman mo bang may Holy Spirit ka? Amen. Kasi ang banal na Espiritu pala ang nagpapatibay, nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi ang dami nag-aangkin Hindi ka? Lahat naman nagsasabi ako'y anak ng Diyos. Kaya naman sabihin ako'y anak ni Satanas. Meron kayong magiging talagang kapalmoks. Ako'y anak ni Satanas and I'm proud for that. Siguro wala namang ganon. Dito ba meron? Na ikaw ay proud, ako'y anak ni Satanas. Pero kahit hindi mo sabihin yon, kung wala kang Holy Spirit, kanya ka. Pero paano malalaman na meron ka Holy Spirit? Para magalak kang ako'y anak ng Diyos at tagapagmana ng Diyos. Kasi inassure yan. Na God is able to confer inheritance. Una, para bigyan ka ng taga-mana, ina-adapt ka muna. Pero yung adoption na yan, pinagtitibay niya. Matibay na ho ba kayo na kayo anak ng Diyos? Are you sure 100%? With all confidence that you belong to God and God belongs to you. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng sasabihin mong ako'y sa Diyos, ang tanungin mo rin ay, ang Diyos ba'y sa akin? Tama ba? Parang, ako'y may karapatan na sabihin ko kay Madam, siya'y akin, at ako'y sa kanya. Tama ba? Si Madam ay akin, at ako'y kanya. Pero, sabihin ko yun kay Sarah. Siya'y akin, at ako'y kanya. Pag hindi ako nasampal niyan, anong karapatan mo sabihin mo ako'y akin? At ako'y iyo? Bakit? Wala kaming relasyon. Wala kang karapatang tawagin ang Diyos ay akin, at siya, ikaw ay kanya, kung hindi ka anak. Tama? Paano mo mapatunay kay anak ng Diyos? Ang Holy Spirit. Ngayon, paano ko malalamang ako'y may Holy Spirit? Lagi ko nang ito pinababalik-balik sa inyo para lang sumaya tayo na tayo ngay sa Diyos. Para nga tumibay, para yung lahat ng pamana akin. At para malaman natin, hindi tayo binigyan ng espiritu na ikatatakot. Bakit? Hindi tayo pwedeng bulabugin ni Satanas. Inalis na tayo ng Diyos sa kanyang poder. Are you with me? Yung kanyang pananagutan, hindi na tayo damay. At lahat ng mga tao nasa poder pa ni Satanas, hindi na tayo damay. Bakit? Inalis na tayo doon. Tanong, tiyak mo bang may Holy Spirit ka? Paano mo nalaman? Nahahawakan mo ba sa bandang liig? Rin natin ang Holy Spirit. O bandang sikmura, rin ang Holy Spirit. Ano yan? Anting-anting? Manhik-manaog? Yung subo? Paano mo malalaman? Ano ba ibig sabihin? Mapapalad ang mga nahahapis. Ano ba ibig sabihin niyan? Mapapalad ang mga nahahapis. Sa Batanggenyo, i-translate nyo sa Batanggenyo yan. Masaya ang nalulungkot. Paano malalaman ng Holy Spirit? Dapat ikaw ay masaya dahil kinalulungkot. Ano ibig sabihin? Tatandaan niyo, ang banal na Espiritu, kaya nga banal na Espiritu, siya'y holy. Ano ba ibig sabihin ng banal?
totally separated from what is evil. And he totally abhorred, disgusted, muhing-muhi sa kasalanan. Ang Holy Spirit ay galit sa kasalanan. Bakit? Siya'y banal. Paano malalamay kami Holy Spirit? Mapalad ang mga nahahapis. Mapalad ang mga, o masaya ang nalulungkot. Kaya dapat, pag wala ka ng linggo, kasama ka doon sa nahahapis. Para masaya ka. Are you with me? Ano ibig sabihin ng mapalad na nahahapis? Masaya ang malungkot sa ayaw ng Diyos. Nakakalungkot eh. May Holy Spirit, ba't masaya ka sa kasalanan? Naintindihan niyo ba yun? Walang may Holy Spirit na sasaya sa kasalanan. At ang may Holy Spirit, masaya sa salita ng Diyos. Kamusta kayo? Nakakatakot angkin ng angkin, wala namang realidad. Alam mo, hindi pa naginip ang kaligtasan. Lagi ko na inuulit sa inyo yan. Ang kaligtasan ay hindi panaginip. May talata yan sa Isaiah. Hindi ko na lang bibigyan ng, hindi yun panahon ko pare, i-research. Yun ay address sa Ariel, kay Ariel, lugar. Nananaginip na siya'y kumakain, pero nagising, gutom pa rin. Nananaginip na siya'y umiinom, pero nagising, uhaw pa rin. Alam niyo, hindi pa naginip ang kaligtasan. Yan ay realidad. Kaya, God is able to confer inheritance. Ngayon sa panahong ito, nakakatakot malaman na sabihin na marami profession lang. Kasi hindi realidad. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, hindi baga sa pangalan mo nagpalayas kami ng demonyo, sa pangalan mo nagpanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo gumawa kami ng mga dakilang gawa. Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo saan? Kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Sino yon? Nagsasabing sa Panginoon din. Kaya hindi pa naginip ang kaligtasan. Don't just claim. It must be real. No? Ang Diyos walang ginawang guni-guni. Kahit tubig, tunay ang tubig. Nakakabasa ang tubig. Ang tunay na tubig nakakabasa. Kahit apoy, hindi yan, apoy-apoy yan. Ang tunay na apoy, nakakapasok. Kaya ang kaligtasan, tunay din yan. Kaya may ligtas na. Abay tayo na may mag-igi. Magpasalamat. Pag hindi na nagpipreach ng kahalagaan ng linggo, pawala-wala na eh. Di ka? Amen. Ang pastor nyo, hindi lang yan basta napunta sa unahan. Nag-o-observe yan. Dahil halos lahat ng membro, alam ko ang paborito nyo tayo. Diga? Kaya nga lang kayo hindi nakabalik. Nung mag-rest, may nakaupo na. Pero alam ko kung saan kayo napunta. Kaya alam ko yung wala. At ang nakakalungkot, wala lagi. Anak ng Diyos. Tagapagmana ng Diyos. Alam mo nakakalungkot. Anong umaagaw? Bangkay na minake-upan lang. Amen?
Then number 3, alam ko kay may Holy Spirit. Mag-isip at nakagawa ng mali, parang ayaw ko na eh. Limahid na. May bumubulong ang puso ko, Lord, papayagan mo pa ba ako mabuhay na matagal kung ako'y mabubuhay din lang sa kasalanan? Kayo nakakaramdam ng ganon. Yun ang mga anak ng Diyos. Mapapalad ang nangahahapis. Hindi ko kayang wala nito. Gaya ng mga bagong panganak na sanggol. Gaya ng mga bagong panganak na sanggol. Nasain ninyo ang gatas na walang daya. Nakakita ba kayo ng bagong panganak na sanggol na ayaw dumidi? Kaya huwag mo akong paniwalaing anak ka ng Diyos na ayaw mo ng salita ng Diyos. Amen? Number 3. Ito ang maganda. God allocated. Ito pa maganda, eternal inheritance. May inilaan talaga ang Diyos na walang hanggang pamana. Verse 17, tingnan niyo po ang sabi. At kung mga anak, okay, nasettled na ba tayo mga anak ng Diyos? No? Are we sure? With all confidence that we belong to God and that God belong to us. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga. Praise the Lord. Pambihira. Yung tao ay luwa ang mata pag napangakuan ng 1,000 square meter. Nabigyan ng 2 hectares. Pero ano sabi ng Bible? Kahit iyo na ang daigdig, kung hindi kaligtas, walang silbi. Anong papakinabangin ng tao na makamta ng sanlibutan, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa? Walang kwenta yan. Yan ay pangsamantala. At alam niyo ba, ang Bible, pag binasa mo ang Revelation chapter 21, chapter 22, 2 Peter chapter 3, verse 9 hanggang 11, ang mundong ito'y tutunawin sa matinding init ng apoy. Kaya nga bibigyan ulit tayo ng bagong lupa, bagong daigdig. Ito'y mawawala. Naniniwala ba kayo sa Bible? Are you a Bible believer? Nakakalungkot, tayo silaw na silaw ng mga bagay na hindi naman tunay na ginto. Kumintab lamang, akala mo ginto na. Hindi lahat ng daang maganda ay matuwid. May daan at tila matuwid, ngunit ang dulo na ikapahamakan. Kaya nga maraming scammer. Marami na i-scam. Ako, muntik na naman na isang araw. Ay, akalaan mo, kilala ko yung nag-chat sa akin. Gusto mo ba ng ayuda? Opo, sino nga ayaw doon? 6,000? Pakipilapan mo nito. Ngayong pangalan, ganito. Abay, nung humihingi na ng, ibigay mo yung iyong Gmail account, etc. Napatawag ako kay Madam, paano aray? Kasi kilala ko yung pangalan Kita mo yan? Mangangako na maganda, pero niluloko ka. Mga kapatid, ang mundong ito, niluloko ka lang. Bakit? Ang mundong ito mawawala. Ikaw nga mismo mawawala. Kaya ang kagalakan mo, dapat tiyak mong ikaw ay anak ng Diyos. At ang pamana ng Diyos, at kung mga anak, ay mga tagapagmana nga. Ibig sabihin, hindi ka tagapagmana hanggat hindi ka tiyak na anak ng Diyos. Be sure you're children of God, belong to the family of God, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuluhati namang kasama niya. Okay, tingnan po natin yung 1 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Ito na lang. 1 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Purihin nawa ang Diyos. Ito dapat yung ito dapat yung namumutawi sa atin, mga kapatid. Purihin nawa ang Diyos, given na alaman mong tagapagmana ka ng Diyos. Purihin nawa ang Diyos. At Ama ng ating Panginoon si Kristo na
na ayon sa kanyang malaking awa, hindi tayo deserving, kinahabagan tayo. Akala mo daming anak ng dyablo kasama kang inampon. Hindi lahat inampon. Pero salamat kung napasama ka sa naampon. Are you with me? Ngayon, purihin naman ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo na ayon sa kanyang dako, malaking awa, ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay, hindi imahinasyon, hindi pantasya, hindi guni-guni, buhay na pag-asa, hindi pag-asa putol. Isang buhay na pag-asa. Pag sinabing buhay, moving, nakakapagpagalak, nakaka-inspired, nakakapagpasaya, nakakagana. Bakit buhay Tama yung lalaki. Naliligaw. At nasulyap sa kanya. Pambihira ako'y nabubuhayan ng pag-asa Parang ako'y hatay ginaganahan magpatuloy Nasilip din pag ako'y tumingin, natingin din. At pag ako'y nagbibigay ng regalo, tinatanggap. At pag kinakalipon ko, hindi ako ini-snub. Siguro kami na nga. Nung malaman mong meron nga, hindi sa kanyang bibig, sa kanyang kaibigan. Di ka, may mga ganyan, may mga close friend yung mga, kaso lang ngayon galing-galingan naman yung Sige, maiba na naman maubos na naman na aking oras dyan. Ang punto ko, nalaman mo sa kaibigan ng babae, mahal ka nga niya. Buhay ang pag-asa. Nakakatuwa, ang pamana ng Diyos ay hindi guni-guni, hindi exaggeration, hindi pinagtatahi-tahi mo lang sa utak. Yan pa namang utak, ang galing mag-imahinasyon. Nakakapag-isip ka ng maganda pero numagising ka sa katotohanan. Pero itong maganda, hindi gimmick. Isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli na si Kristo. Kaya nga ang halaga ng pagkabuhay ni mag-uli ni Kristo Totoo yan. Then verse 4, tingnan nyo isang manang di nasisira. At walang dungis. Walang pula. Ano pa? Hindi kumukupas. Inilaan sa langit para sa inyo. Sino yon? Yung tagapagmana. Pambira. Masaya pa ba tayo diyan? Kaya sabi ng verse 3, purihin nawa ang Diyos. Ibig sabihin, kung talagang ikaw ay lehitimong tagapagmana, dapat masaya ka sa Diyos. Alam mo kung bakit hindi? Para tayong SpongeBob, ang dami ng langis. Kailangan piga-pigain uli yan. Banlawang maigi. Kasi tayo, ang ating utak, marami ng langis ng sanglibutan. Laban mo ang ating utak ng dugo ni Kristo. Pigayin uli natin mga mundong bagay. Para pagdating natin sa simbahan, sip-sip natin ang bagay ng espiritual. Are you with me? Alam mo, kapag tayo kulapol ng mundo, walang puwang na totoo ang salita ni Kristo. God allocated. Kayo ba'y masaya dyan? Ayaw kayo masaya dyan. Masaya ako dyan. Gusto kong purihin ang Panginoon. Number 4. Verse 17 and 18. Verse 17 and 18. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, praise the Lord, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumulwalhati na makasama niya
Ba't may ganun? Makipagtiis tayo sa Kanya. Bakit? Mga kapatid, tatandaan ninyo, hindi ito ang tunay na pamana, itong sistemang ito. Tayo nag-aantay ng tunay na pamana. Kaya huwag kang mag-enjoy sa sistema ng mundong ito. Talagang kung ang anticipation natin ay ang kabila, ang parating na tunay na pamana, abay, huwag kang maging masaya, huwag kang feel at home sa sistema ng mundong ito. Dapat ay kipagtiis ka, bakit hindi ito ang iyo? Ha? So don't feel, at home ka sa mundong ito. Nako. Para hindi ka naaalis dito, you're wrong. And absolutely wrong. We are not of this world. Though still we are in this world. No, we are just passing through. Nakakaawa yung wala ng panahon sa Diyos. Manglalakbay lang tayo. Ayan mo, mahirap po maglakbay, nakilik-kilik mo ang lahat. Ha? Kayo ba nagka-camp? Sino nakaranas ditong mag-camp? Aba, dala ang poset. Dala ang aparador. Dala ang planggana. Dala lahat. Pasaka magka-camp. Hindi. Pag magka-camp ka, tama na may tent, kaunting bihisan, mga kapatid, tayo nagka-camp lang sa lupang ito. Ha? Kaya pagka sobra ng bagahe, ipamigay sa gawain. Mamigay sa gawain. Hindi tayo uugatin sa lupa. In fact, hindi ko nga alam kung ako aabutin pa ng 60. Ha? Nang wala si Madam Pambira, para akong tinutorture de. Yan kang sanay ka ng mame, kape. Ay suutoy na may kahirap-hirap gisingin. Ganyan. Iba talaga yung ikimik kabiyak na. Ano? Ang sama pa niyo, lagi nang popost. Ang sarap ng kanyang lugar. Ano? Parang yata yung iniinggit nga yata sa giyae. Nakakalupay-pay din. Tama? Bitaw na punta din yan. Mga batid, wag ho tayong magpakasaya dito. At kahit isipin mong magpakasaya ka, hindi magiging totoo yan. Magtiis tayong kasama niya. Totoo yan. Alam sa totoo, managinip ka na ng pinakamasarap, may hirap pa rin. Bakit hindi talaga tayo taga rito? Ako nag-i-imagine, ano kahit ako yung aking mga pinagdaan ng transaksyon, minahabag sa akin, naisip ko lang, ito si Pastor Roselo, ito masipag dati, ito dati. Ating balatuhan naman kahit 5 billion. Kasi may mga transaksyon kami talagang malaki yan eh. Pero iniwanan ko na yan. Ay halimbawa, meron palang totoo niyo, may nahabag, nagbalato sa 5 billion. Iniisip ko palang, ako hirap na eh. Bakit ako nagigilty? Ayaw kong maging masaya dahil dyan. Ang gusto kong saya, kung kaibigan man na yan, maraming sasaya. Lalo na mga manggagawa ng Panginoon, mga iba't ibang iglesia. Hindi ako nananaginip pang lupa lang. Mamamatay ako dyan. Ako'y nananaginip na ako'y gamitin ng Diyos. Bakit? Magtitiis tayo mga kapatid. Kala mo kayo mayaman, yung mayamang matured, hindi rin niya masaya sa lupa. Yung mayamang matured, bakit? Hindi lang sarilang iisipin niya. Amen? Mahirap ka pa nga, iniisip mo ng iba. Bakit? Gusto mo nakawan eh. Okay. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Tignan nyo ha? Ano sabi? Sige po. Sapagkat ang aming magaang kapaghatian na si isang sandali lamang ay isang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kalwalhati ang walang hanggan. Alam niyo ba mga batid, yung ating palang kapaghatian, nagpapabigat ng ating pagkatao sa kabilang buhay. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Kapag hindi ka materialistic, ikaw ay lumalaki ang pagkatao mo.
Ibig sabihin, ikaw ay tuwang-tuwa ang Panginoon. Tinitis mo ang maraming bagay alang-alang kay Kristo. At yan po ang ginawa ng mga apostoles. Bakit? Ang sabi nga doon sa verse 18, tuloy natin ang verse 18. Kaya ang iba nakakalungkot, parang taga rito na, nagkapera, hindi nagbibigay. Bakit? Ang tukmo ng utak, lupa lang. Hindi ito ang pamana ng Diyos. Ito masamang sistemang ito. Samantalang kami nagsistingin hindi sa mga bagay na nakikita. Kaya may pagtitiis. Hindi sa mga bagay na, samantalang kami nagsistingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Tatapos ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Praise the Lord. Pilipos 1:29. Ano sabi ng Pilipos 1:29? Andiyan pa ba kayo? Tatapusin ko na ito. Hanggang 10:15 naman tayo eh. Sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Mga kapatid, ang Kristiyano ay sadyang may pagtitiisan. Marami kang gusto na dapat mong ayawan dahil kay Kristo. At meron ka namang ayaw na ayaw, pero kailangan mong gustuhin dahil kay Kristo. Amen? Alam mo, kapag kinakapagtiis sa bagay ng lupa, ibig sabihin, may tinitingnan ka talagang mana. Amen? Parang isang lalaki, may naibigan talagang babae. Talagang gustong-gusto yung babae. Pero may mga babae nagpaparamdam sa kanyang iba. Hindi kita pwedeng patusin. Bakit? May gusto talaga akong, may nagugustuhan talaga ako. Huwag mong patusin ang mundo kung talagang nagugustuhan mo ay ang mana ng Diyos. Are you with me? Amen. Kaya ba'y tunay na tagapagmana ng Panginoon? May hahalaga pa ba doon? May tataas pa ba doon? Yung hindi kumukupas? Hindi maglalaw? Walang dungis? Hindi kumukupas? Sa walang gan? Mga kapatid, wala pa tayo doon. Pero tiyak tayong pupunta ron. At kakamtan. Kaya, kahit nga si Moises pinili yung dustaing kasama ng kanyang bayan kaysa magtamo ng kagalakan sa pagkakasala. Last. God appoints suffering for growth. God appoints suffering for growth. Kaya tayo makipagtiis. Walang malagong Kristiyanong tagapagmana ng Diyos na hindi makikipagtiis kasama ni Kristo. Then last, God accomplishes final glory. Gagawin talaga ng Diyos yan. Verse 29 hanggang 30. Tingnan niyo po. Verse 29 hanggang 30. Sapagkat yaong mga nang una pa ay kanyang nakilala. Talagang kilala ng Diyos yung kanya nung una pa. Ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Praise the Lord. So, nangyari na ba yun sa inyo? Hindi pala aksidenteng ikaw ay naligtas. Ikaw pala'y kilala na niya. Ikaw pala'y separated and chosen before the foundation of the world. So, hindi aksidente. Ngayon, sapagkat yaong nga nang una kanyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So, ibig sabihin, nangyari ba sa iyong buhay na ikaw nga ay kasama doon sa itinalaga? Nangyari ho ba yun? Check mo na bang isa ka sa itinalaga?
Amen. So, ibig sabihin, kung naganap na ginanap ng Diyos, inaccomplish ng Diyos, yung from the very eternity past, na ikaw pala ay nakatalaga at nangyari yon, kasama ding mangyayari yung pang mga hinaharap. Hindi maaari, hindi mangyari yon. Kaya mag-enjoy tayo doon. Praise the Lord. Walang hindi mangyayari sa kanyang itinalaga. Amen? Kaya ako iniwala sa eternal security. Pag ang Diyos ang gumusto, garantisado. Ay paano ayaw ng tao? Walang magagawa ang pag-ayaw ng tao sa paggusto ng Diyos. Mas malakas ang paggusto ng Diyos kaysa pag-ayaw ng tao. Tatandaan niyo yan. Mas malakas ang paggusto ng Diyos kaysa pag-ayaw ng tao. Ako'y ayaw ko sa Diyos. Pero wala akong nagawa pagka Diyos ang gumusto. Ngayon, bakit hindi naligtas ang iba? Kaya nga ang Diyos ang gumugusto. Kaya purihin ang Diyos. Nangyari yung kanyang panukala sa'yo at hindi pa yan tapos. Amen? May future glory pa. Tingnan po natin sa verse 30. At siya ang mga tinalaga niya ay kanyang tinawag naman at ang mga tinawag niya ay inaring ganap niya at ang mga inaring ganap niya ay niluwalhati din naman niya. Mga kapatid, yun ang pinaka-conclusion natin, yung glorified. Kaya magtitiis pa tayo ngayon, wala pa tayo sa glorified body. Pahina-hina pa tayo ngayon. Nakukulbit pa tayo ng ating old nature. Isa yan sa matinding pinagtitiisan natin. Yang laman na yan. Yan ang maraming ginugusto na ayaw ng Diyos. Are you with me? Nakaka-relate ho ba kayo? Pag kayo nakaka-relate dito, anak nga kayo ng Diyos. At kung kayo anak ng Diyos, purihin ang Panginoon. Tagapagmana ka ng Diyos. Pero, anong ating pinupunto? God accomplishes final glory. Time will come. Kasama na tayo ng Diyos sa maluwalhating lugar. Amen. Yan ay tiyak. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kaya napakasimple lang kung bakit maraming taong hindi naniniwala sa katiyakan ng kaligtasan. Simple lang ang sagot yan. Wala talagang pananampalataya. Faith is the substance of things hoped for. Faith is the assurance of hope. So, kung wala kang assurance, obvious, wala kang faith. Tama ba? Okay. Revelation 21:7, last verse. Revelation 21 verse 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay nito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Kaya mga kapatid, relationship, hindi pwedeng ako'y sa Diyos, pero ang tanong, ang Diyos ba'y nasa iyo? At alam niyo ba, lahat ng mananampalataya ay naging matagumpay dahil kay Kristo. Tignan niyo, yung lahat ng pangako ng Diyos sa Israel, napakaganda. Nag-fail sila doon dahil hindi sila nakatupad. Si Kristo ang tumupad ng lahat ng hinihingi ng Diyos. Si Kristo yung victorious one. And then we are co-heirs with Jesus. Imagine, lahat ng glorious promises, inheritance given to the Son of God. At tayo ay ibinilang doon. Kaya purihin nawa ang Diyos. Sana meaningful pa yan sa atin. Ano? Amen? Alam niyo po, kapag ang katotohanan ng spiritual, hindi na nagmo-motivate sa atin, malaki na ang problema natin. Are you with me? Kahit paanong gawing paraang paghawi ng salita dito, no. Sapat ang salita ng Diyos. Amen? Salapat. Ang problema ay tayo na. Baka tayo kalikalikar na at kula-kulapol ng mga bagay na pantasya ng mundo. Ako'y galing sa MOA. Ay kung walang pagkilos talagang Holy Spirit, bit mo pahahanapin ng Diyos. Pumunta ka lang sa MOA. Hindi mo na maiisip ang Diyos doon. Umakyat kami doon sa kahit taasan. Tinunghan namin yung ibabaw. Meron na uling iniigang dagat, mas malawak pa sa 67 hectares. Gagawing city.
Nag-aandara na mga kotse ito sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, ang lawak na uli. Iniisip ko habang ako nasa itaas biyaya talaga ang kilusin ng Diyos. Ay, galing din kami sa Nobali. Nobody but you. Pinasal kami ni Brother Jerome. Kaya yata si Brother Jerome hindi na mag-spiritual Kung saan nakakarating. Ikot kami. Kala mo babagong charge ng aking power chair, halos lobat sa kahabaan na naiikot. Iniisip ko lang, kaya pala ang mundo'y wala na. Bukod sa corruption, total depravity, yung pleasure. At nakakalungkot yung Kristiyanong sumasabay dyan. Salamat naman ako'y nakakaramdam pa ng pighati. Bagam na sarap ng aming kinain, pero ako'y napipighati pa rin. Bakit? Ubos ang budget namin, kaya ako'y pighati-pighati. Hagyan na ipon ni Jimuel, doon lang napapunta. Naintindihan mo ba? Tayo manalangin. Panginoon Diyos, sa langit, salamat